Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rosan. Kasama po natin si Police Senior Superintendent Wilben Mayor, ang Chief po ng Public Information Unit ng Philippine National Police. Ano nang nangyayari doon sa honesty teams natin? Di pa pinapalitan kasi mukhang hindi naging epektibo yung ano nila dahil maraming lumitaw na mga hindi honest na nagpapakinis ng ulat. I-check natin sa Directorate for Intelligence sa units na involved doon, Kuya Daniel. At siguro nga, dapat mabigyan sila ng admonition with regard to that dahil itong sa mga nangyayaring ito. Dahil dapat sila unang nakaalam noon at nakapag-report na sana. Supposedly, dapat nga kasi kung hindi nila na-monitor yun, dapat merong sanction sa mga ganong bagay. But again, siguro dapat nga, on the other hand, the positive side, pag-igtingin ngayon ang kampanya laban dyan. Yun ho bang lambat ninyo natahi na? Tuloy-tuloy naman yun, Kuya Daniel. Ano? Malaki lang ang butas. Aayusin. Maganda naman ang naging resulta ng Operation Lambat. Actually, idea ni noong QCPD si General Albano yan, ano? Operation Lambat. Kasi noon, ang focus natin is sa mga motor. Karamihan doon is mga walang plaka, mga hindi lisen na karehistro. So ito nang naging operation nila. So yung Operation Lambat. Yes, tapos nung Operation Lambat, dumami yung riding in tandem. Actually, yun ang nagpa-reduce. Kasi nga, karamihan na nagagamit nga yung motorcycle riding criminals. Ito yung instrument na ginagamit nila. So through that operation, na-address yung problema ng riding in tandem. Yung quota system ninyo, totoo bang, hindi nyo naman naaminin kung totoo man, pero meron daw kayong quota system eh. Kaya nagkakaroon ng mga, ano dyan, parang koleksyonan. Ano ba yun? Paano bang sistema doon? May nare-receive kaming reports na gano'n, Kuya Daniel. At yun nga, dapat trabaho yun ng honesty teams. Ano? Na dapat ma-neutralize nila kung di man na ma-report at ma-sanction yung mga gumagawa ng gano'n. Dahil nakaka-apekto ito sa performance ng ating mga kapulisan. Ikaw nga naman, kung sakali, based doon sa reports na kung isang pulis, dapat may ibibigay ka sa hepe mo, then nawawala nga yung moral ascendancy ng isang hepe para utusan yung kanyang subordinate because of that. Exactly. So, isa ito sa malaking dago kung sakali sa kapulisan. Kung ito tsaka kawawa yung mga talagang pulis na tapat sa tungkulin na damay-damayan pagka nagkataon, di ba? Totoo yun, Kuya Daniel. Kung titingnan po natin, is ilang percentage lang naman itong involved. Sa ngayon, meron tayong 256 na police na involved, na charge ng mga administrative offenses at criminal offenses. As against the 148,000 police personnel. So kung titingnan natin sa percentage, mga 0.17% lang yun. Can you just imagine a 0.17% affecting the whole organization na pagtingin ng tao sa isang pulis is gano'n na? Ang kamatis na bulok kasi nakakapagpabulok doon sa isang kaing, di ba? Kahit isa lang. Totoo yun. Ang nangyayari. Pero wala pa po kayo na-verify na kasi masyadong matunog yung quota system na yan eh. Dahil everywhere I go, pati yung mga kaibigan natin pulis, sinasabi siya, totoo yan, kuya. Kung totoo man yun, then people who are involved with that, then dapat ma-sanction sila. Trabaho yan ng commander sa ground at the same time itong mga counterintelligence units natin. So wala pa kayong nasasakote sa ganyan? So far ngayon, wala pa kaming narinig. Mahirap ulihin yung kasama no? Hindi naman dahil ang instruction dyan is, sa ngayon ang focus talaga namin is yung internal cleansing. Dahil nga, can you just imagine yung ilang percentage lang nakakasira sa buong organisasyon. Nasasayang yung effort dahil all around gumagawa ng effort para ayusin yung image ng PNP. Pagkatapos biglang eto naman, sasabog bigla yung mga ganong usapin. Tama, Kuya Daniel. Can you just imagine, marami naman tayong mga accomplishment. Lately lang, yung pumatay dun sa ina ng isang Picache, nahuli ng kapulisan. Pero sabi ko nga, sa dami na accomplishment natin, sa isang cotton cups lang, nawawala yung lahat yun eh. So dapat ang concentration natin din ngayon, mas pag-ibayuhin natin yung internal cleansing. Ayusin natin yung sa loob, yung internal. Kasi yung external, makikita nila, pag naayos natin yung loob, malaking epekto sa external. Magkano daw ho ba ang quota sa kada presinto? Meron na bang idea kayo? Wala po akong idea sa Kaya hindi ba kayo nakotahan? Kota ko, trabaho. Produce ka ng ganitong hold-upper, hulihin mo. Ganun ang kota namin sa ground.
Kuya Daniel, nung ako yung hepe, meron silang kanya-kanyang scorecard niyan. Dapat ganito within this particular week, dapat tumahuli mo. Paano ganun? Pagka halimbawa, have you experienced that na parang may nakarating sa inyo na, kailangan pala natin mag-produce ng ganito. Tapos ikaw, syempre, nasa ilalim ka, parang, parang labag yata sa prinsipyo ko yan. Was there an incident na naranasan po ninyo yan? Wala. Sa aking serbisyo, Kuya Daniel, wala. Definitely will question kung sino may yung higher authority na nagsasabi sa atin ng ganun. Dahil, unang-una, paano mo kung ikaw isang leader, yun nga, moral ascendancy mo sa isang tao, mautusan mo. Kung ikaw mismo, yung sa baba ang magbibigay para sa taas. I think that is wrong. Mawawala ang leadership or kumbaga yung pagiging isang leader mo kung gano'n ang sistema. Kaya dapat, kumbaga kung meron mang gano'n, is dapat masanction yun. Or kung sa ngayon pa man, dapat matigil yun. Kasi kagaya ngayon, bumabaya tayo ano po ninyo sa allocation ninyo sa 2015 na budget. Tama po ba yun? Merong, actually, ang approved sa yung GAA natin, Appropriations Act, General Appropriation Act, meron, nung 2014 pa, ang na-recommend natin kasi yung para sa, ngayon, 2014, yung para sa 2015, naayos na yung kumbaga nagawa na ng 2014. Pero mas mababa. Hindi ko lang ma-compare yung last year tsaka yung sa 2015, ano? Oo. Pero kung titingnan mo naman kasi sa aming budget, ang pinakamalaki dyan yung personal services. Kumbaga yung sweldo. Sweldo, exact salary. Salary. Then after that, yung... kung bumaba ngayon yung mangyayari doon, di kaya mas tumaas ang quota system yan. Hindi naman, Kuya Daniel, doon. Kasi hindi naman... kumbaga yung personal services naman, fiction eh. Tsaka meron tayong Ang mas naapektuhan yung yung mga gamit ninyo, yung mga gasolina ninyo, kaya marami nagpapaihi kung minsan. Hindi ko alam kung ano mga paihi yun, Kuya Daniel. Ano? Sa ngayon kasi, meron namang supplemental budget na binibigay may gasolina na kayo. Meron. Kasi dati, di ba, alam naman ninyo yung mga, lalo na noong unang panahon natin, parang makinilya man, wala Makinilya pa noon. Ngayon, computer na ngayon, computer na. Tapos gasolina, minsan, hindi makaresponde yung pulis. Sabihin, wala ako kaming gasolina. Yung may mobile nga, walang gasolina. Mga tipong gano'n, di ba? Usual problem. Sa ngayon naman, Kuya Daniel, yun nga, ang kapulisan naman, kumbaga nag-i-evolve tayo, no? Kung titingnan mo, nanggaling tayo sa ang organisasyon na medyo bago pa Kumbaga inaayos pa lahat, nililiha pa. Parang gano'n, nililiha pa. Sa ngayon naman makikita mo marami naman tayong mga patrol cars na nakukuha na rin, na procure. Actually, meron na tayong 74,000 yung barrel. Kita mo, ang baril ng pulis ngayon, Glock na. Dati-dati, 38 na... Teka pa. Ngayon, iba na. Medyo high-tech na tayo. So, ilan na lang ho pala ang wala na pulis na baril talaga, na issue? Almost sa ngayon, meron na karamihan na rin, sa ground. At yun nga, yung 74,000 na na-procure natin is na-i-distribute na rin yun. Of course, so all in all, ilan po ang na-distribute natin na bago? Ayun yung 74,000. Yes. Maliban pa doon, of course, yung iba meron na so naman. May next shipment pa ba ito? May next procurement pa ba ito? May mga binabalak pang hired quarters, kaya lang siya alam nyo na malaking po. Glock, ano po ba nga yung ano nyo? Glock 19, 17? 19. 9mm yun Oo, 9mm. Yes. Okay ba kayo sa 9mm? Okay po. Maganda po ang performance ng Glock. Parang mahina ang knocking power ng ng 9mm as compared sa 45, di ba? Opo, pero... Kaya mas maraming bala yung ubusin mo bago mo maitumba yung kalaban. Yun naman kasing standard kahit sa international, Kuya Daniel. Yung so 9mm talaga. Kasi ang... Naipuputok naman ninyo. Opo. So, may practice po. Bago ka naman i-issuehan yan, merong regulation sa amin na dapat pumasa ka doon sa kumbaga qualification standard. Marksmanship. Yes. Kasi dati nung araw parang, sir, mukhang hindi pa napuputok yung baril. Totoo yan, Kuya Daniel. Yes. Noon naman kasi nanggaling din naman tayo, matagal yan noon, mga baril naman noon. Kaya makikita natin ngayon na talagang medyo malaki na ang pagbabago ng organisasyon natin as compared talaga noon. Sa ngayon, malaking bagay din naman ang cooperation ng mga local government units natin dahil
katuwang natin yan sa pagsuporta sa ating kapulisan. Interconnected na ba kayo, sir? Like, halimbawa sa LTO, yung mga iba-ibang mga ahensya na makakatulong sa pag-function nyo. Kasi parang pagka may computer, halimbawa yung police, meron nasa kotse, madali niya makita kung ano ba itong hot car ba to or what. Diba may mga ganung interconnection? Meron po ba kayong ginagawa ganun? May effort tayong ginagawa, no? Kasi alam niyo na, may ibang system ng LTO, iba din system ng Philippine National Police. Papunta tayo doon. So ngayon, heading towards parang interconnecting with these agencies. Yes. Ano? Sa ngayon, ang focus ng ating organization, yung tinatawag na yung e-blatter, yung electronic blatters, na kung saan, kaya dapat tama yung crime statistics dahil nga doon sa electronic blatter. Once na sinulat ng isang pulis o na entry doon, diretso yun sa National Headquarters. Yun ang focus natin. Meron tayong tinatawag na electronic rogues gallery. So kung ano yung nakuha ng isang istasyon, di ba, pipicturean yung isang suspect, diretso din yun sa mainframe ng National Headquarters para lahat ng kapulisan is pag-check niya dun sa, tawag namin e-rogues gallery, makikita mo yung pictures. At marami tayong nasusolve ng mga krimen dahil dyan. Ano ho ba marching order sa inyo ngayon, yung pagkaupo ninyo bilang bagong pang-front ng mga pulis natin? Ano bang utos sa inyo kagad? Ito kailangan gawin mo, ito ma-achieve mo, ito dapat. Anong marching order, sir? I-maximize natin ang mga, kumbaga, accomplishment ng kapulisan. Kasi, kumbaga, it's a matter of kung ano yung ginagawa ng kapulisan sa ground, dapat yun malaman ng ating mga kababayan. Letting the people know. Yes, ano yun baga, yes. Totoo po yun, Kuya Daniel. Kung ano po yung ginagawa ng kapulisan, siguro mas maganda is ipakita natin na ito yung inyong pulis, ito yung aming ginagawa. Base na rin sa pamangailangan ninyo at kung kailangan pa, ayusin pa namin. Kasi hinihiling din namin sa ating mamamayan yung mga, kumbaga, lalo ngayon sa social media, andyan yung mga comments, para ma-improve namin yung aming performance. So, nagla-lifestyle check kayo ngayon? Merong inaayos na guidelines ang ating technical working group, National Police Commission, yung Internal Affairs Service, in coordination, of course, with the Bureau of Internal Revenue, tsaka Ombudsman, kung paano gawin yung guidelines na yun. Ano ho ba, di ba dapat sa mga pulis ang sinasabi, live an ordinary way of life? Nakalagay kasi yan sa batas, public offices of public trust, public officers should lead modest lives. Kumbaga, of course, hindi naman masama maging mayaman at yumaman sa maayos na paraan. But, of course, hindi mo dapat yun masyadong, kumbaga, ostentatious display ng wealth. Na porket ikaw masyado ka ng ostentatious naman ang pagpapakita mo. Kaya nga, modest ang sinasabi. Kung ano yung nasa kakayanan mo, dapat doon ka lang. So, ano bang modest na paliwanag sa inyo, sir? Paano bang modest? Kasi ngayon, parang kailangan yata may rest house para modest. Kailangan may swimming pool yung rest house para modest. Kumbaga, ang titingnan natin dyan is kung ano yung kakayanan mo, kung ano yung sweldo mo. But again, hindi naman natin ma-discount yung mga ibang kasamahan natin. Meron silang, kung yung asawa nila may sariling negosyo, o meron ding hanap buhay na siguro mas marami pang kinikita kaysa dun sa pulis. So, yun ang kaso ni General Purisima. Marami siyang pagkakakitaan na iba. Kaya may bahay siyang mga... Pagdating sa mga bagay na yun, Kuya Daniel... Hindi kayo pwede magsalita. Not necessarily, pero hindi kasi... Kumbaga hindi arok yun ng aking mga... Hindi, kasi comparison lang ng modesty, di ba? Parang modest way of life, your chief PNP is living like this, na merong ganito, is that how you pattern now yung how to live modesty? Siguro, kung kaya niya yung ganong base sa kanyang kinikita o base sa kinikita ng kanyang pamilya, then possibly siguro ganun, na meron siyang ganong kakayanan at magkaroon ng properties na ganon. Hindi naman natin na siguro... So kayo bilang pulis, kung sakaling meron din kayo, will you do the same? Depende siguro sa... Pananaw mo sa buhay. Pananaw ko sa buhay. Dahil ako, simple lang din naman ako. Ang aking pangarap is, kumbaga, maayos ko lang yung pamilya ko, yung mga anak ko, makapag-aaral sila, at meron akong bahay na simple. Then, basically, pwede na sa akin. Ano ba yung simpleng bahay sa inyo? Simpleng bahay ko, sa probinsya ang bahay ko.
So, yun bahay ng aking mga magulang. So ninais pagka ko lang. simpleng bahay sa inyo, hindi walang swimming pool, walang yun na Malaki yung swimming pool namin, Kuya Daniel. Kasi Sapa. sarap ako ng dagat eh. Alam ko, sapa. Sa probinsya. At meron ding sapa doon. Ano? Wala akong problema sa ganun. Meron akong 4 na anak at sila na may nag-aaral at nagpapasalamat dito. Nasa maayos silang lugar. Well, before I let you go, sir, meron ba kayong calling card? Wala ako, Kuya Daniel, ngayon. Dati maraming humingi, binagbigyan natin. So, Di nyo ako mabibigyan ng calling card. naku, pasensya na, wala akong bagong calling card as Hindi, PIO. kasi naghahanap lang ako kung ano yung authentic na calling card talaga ng ng police. Sana, para may bigay ko ngayon sa iyo, makita nila. So, hindi authentic yung kay Superintendent Alex. Base sa payag nga niya, sinabi niya, hindi authentic yun. Tingnan, yun ang... Sinek nyo ba yun kung totoo na hindi na hindi authentic? Base sa description kasi, Kuya Daniel, kung titingin mo, si Chief Superintendent Alex Ignacio is Chief Superintendent. Yes. Doon sa card na binigay nung babae, sinasabing model, director nakalagay doon. Ang director kasi is 2-star eh. Ang Chief Superintendent is 1-star. So, merong discrepancy doon. Yun na lang ang, kumbaga, isang... So, naimbestigahan nyo ba rin yung yung modelo? Ang pangalan ng modelo? Si Eliza? Eliza Agustin. Kilala mo pala sila na. Mas medyo... Nabigyan mo din ba, sir, ng card yun? Hindi pa nga kami nakikita eh. So, hindi ba yun inimbestigahan kung totoo ba o hindi? Actually, kasi nung na-post niya naman yun is hindi naman natin, kumbaga, nag-communication sa kanya kasi personally na lang dalawa yun eh. Ni General Ignacio at saka ni Eliza. Sa part naman ni General Ignacio, then nasa sa kanya kung anong... No, but don't you think that this also affects the PNP organization? Ang aking position nga dyan, Kuya Daniel, is that, ang sabi ko noon is that giving a calling card, pagbibigay ng calling card, hindi offense. Wala namang violation doon. Tama. Lahat naman tayo, kung kahit ikaw, kung sino man, di ba, nagbibigay ka ng card kahit kanino. Dahil ang purpose talaga ng calling card is, of course, for yung accessibility natin, yung, kumbaga, communication between the two. Personal kasi yun eh. I think, ang sabi ko nga is, doon sa gumamit dapat ang i-focus natin. Not necessarily doon sa giver. Paano mo ba ginamit? Paano mo ginamit yun? Binigay ko sa kayo yan para ako'y personal tayo, tawagan mo ako, importante. Then ang focus natin supposedly, yun nga, sa binigyan at paano niya ginamit yun. Ang next doon is that, yung law enforcers sa ground. Bakit mo naman nire-recognize yung ganun? Card lang naman yun. Sabi ko nga, ang card does not vest any authority, it is not a badge, hindi yun pass para mag-violate ng law. Pero ang reality, sir, talagang pagka nakakita yung isang, halimbawa, ikaw ay kabo, nakakita ka ng calling card ng isang opisyal, may mangangani-ngani ka rin. Yun ang reality nun, hindi ba, sir? Pero depende nga yung sa appreciation ng ground forces. That's why siguro, yun na nga, i-remind natin ng mga kababayan natin, ng mga law enforcers, lalo ang traffic enforcers, na hindi naman sila dapat basta-basta, kumbaga, i-recognize nila yung isang calling card. Kasi it's just a card. Exactly. Di po ba? Yun yung ang reminders natin. Though may nangyayari yung ganun, pero still, the decision lies on the person who is enforcing the law. So, hindi nyo nakakausap si Eliza? Hindi pa, Kuya Daniel. So, sino ba executive assistant nyo? Wala akong executive assistant. Wala. Wala ba sa mga ganun? Merong administrative officer doon. No? Hindi naman modelo. Hindi, police yun eh. Sir, ano ang gusto niyo iparating sa ating mga kababayan with regard po sa mga present activity natin ngayon sa PNP? Sa Philippine National Police po, even though meron tayong mga, kumbaga, dumadating na issue sa amin ngayon, tuloy-tuloy lang ang marching orders ng ating Chief ng Philippine National Police. Ang sabi nga niya, yung personal issue niya ay lalabanan niya yun sa personal niya. As to sa organization ay hinihiling natin sa ating mga kapulisan na tuloy-tuloy lang po ang ating pagsilbi sa ating mamamayan. Sa ating mamamayan naman po ay hinihiling natin, Kuya Daniel, na tulungan nila po kami dahil ang pulis naman ay hindi magiging, kumbaga,
ang accomplishment namin ay nakaatang din naman sa kooperasyon ng ating mga mamamayan. Wish you good luck po and thank you so much for spending time with us. Salamat, Kuya Daniel, sa pagkakataon. Magandang umaga po. Salamat po sa inyo. PNP Public Information Unit Chief Police Senior Superintendent Wilben Mayor. Dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rozon.